Yahoo minasan! Kumusta po kayo? Ako po si Geraldine ng Badin sa Japan. Sa video po na ito, meron po tayong sasagutan na JLPT sa Monday. Bago po tayo magpatuloy, maghanda muna tayo ng papel at ballpen para mamemo po natin yung mga importanteng vocabulary na matutunan natin sa video na ito. Sasako desu ga, mondai. Otoshiyori ya karada no fujiyu na hito no tame ni seki o blank. Choices: 1. 控える 2. 譲る 3. 下がる 4. ずらす Try po natin siyang sagutan in 5 seconds. So, 5秒 5, 4, 3, 2, 1, 0! Okay! So, ano nga ba ang sagot? Ang sagot po dito ay 譲る seki o 譲る. Okay? So, tignan muna natin ngayon ang mga vocabulary sa sentence. Otoshiyori. Otoshiyori ay elderly people or mga matatanda. Karada no fujiyu na hito. People with disabilities. No tame ni. Ang grammar na tame ni ay para sa. Seki is chair. Para sa mga otoshiyori at karada no fujiyu na hito, ang chair ay ibigay. So, ang yuzuru ay ibigay or ipaubaya. So, ang sentence nito, kadalasan po natin siya nakikita sa mga train, sa mga bus. Yusenseki po ang tawag dito. At kapag kayo nakaupo sa yusenseki at meron kayong makitang otoshiyori at mga karada no fujiyu na hito, nagdadala ng cane, o yuzuri kudasai. I-give up nyo yung seat nyo, ipaubaya nyo. Bakit nga ba hindi pwede yung ibang salita? Sa hikaeru, ang ibig sabihin ay to refrain from, umiwas, magpigil. So kapag sinabing seki o hikaeru, sinasabi dito na pigilan mo yung upuan. Umiwas ka sa upuan. Kadalasang maririnig ang hikaeru like sa osake, sa alcohol drinks. Kapag may lagnat ka or kapag umiinom ka ng gamot, osake o hikaete kudasai. Lalo na sa mga ninshinchu. Ninshinchu ay mga buntis. Ninshinchu na no de, osake o hikaete kudasai. Sa sagaru naman, ang kanji niya ay shita, garu. Ang basa niya ay sagaru. Ang ibig sabihin ay stand back or umatras. Ang sagaru po ay intransitive verb. Ano nga ba ang intransitive verbs? Ang mga intransitive verbs po, wala silang direct object. Dito, ang particle na ginagamit ay ga. Nani-nani ga sagaru. Halimbawa sa lagnat, netsu ga sagarimashita. Netsu ga sagarimashita. Ang sagaru din, kadalasan nating naririnig sa mga announcements sa eki or sa stations kapag may paparating na train. Narinig nyo na ba yan? Mamonaku, 2番線に電車が参ります。危ないですから、黄色い線の内側までお下がりください。黄色い線, yung line na yellow, 内側までお下がりください. So, umatras ka sa loob ng yellow line. Sa zurasu naman ay to move, ilipat or iusog. Pwede siya sa seki o zurasu pero mag-iiba po yung meaning niya. Magiging pakiusog ng upuan. So, iuusog mo yung upuan para sa mga otoshiyori at para sa mga karada no fujiyu na hito. Bakit? So kapag nasa train ka or nasa bus ka, hindi mo iusog yung upuan. Pwede ang zurasu sa isu. Isu o skoshi zurashite kudasai. Pakiusog konti ng upuan. Pwede din sa time, jikan. Jikan o skoshi zurashimashou. I-adjust natin ng konti yung time. Baka may lakad, so zurashimashou. Again, ang sagot dito ay yuzuru. Otoshiyori ya karada no fujiyu na hito no tame ni seki o yuzuru. I hope na isulat nyo yung mga importanteng mga vocabs na nabanggit natin para sa JLPT N3. Sana din may natutunan kayo sa video na ito. Please subscribe po sa ating YouTube channel at marami pa tayong mga review contents. Mata ne!